pag may ginawa ka, kailangan paninindigan mo. Hindi all the time, depende tayo sa taong hinahangaan lang din natin. Bakit ako makikinig sa'yo? Hindi ka naman, like, you're not who I want to be. Welcome to Fairfax Fairfax Podcast, where we will dive deep into the layers of life. Success and the issues that keep us all buzzing. Because facts and stories are meant to be shared. Hi guys, this is Kate Maikawa, 22 years old, a content creator and a single mom. Hi everyone, it's JL Jumagdao, the CFO of the House of Collab. Hi guys, I'm Pabi, Talk Season 6 content creator. Hello everyone, it's me, your baby girl Cassie from Talk Season 6. Wow, grabe. Sobrang ano ng energy natin today, no? Tsaka ang dami natin. Hindi. Ang dami natin. Yung energy, tayo mukhang ngayon. ito pa kasi yung... Ito talaga yun, Oh, ito talaga yan. Grabe, nagkalat talaga yung Celsius sa harap natin. Talagang, para... ano to eh. Pag nawawala ng Inuman energy, Celsius. pag nawawala ng energy, inom tayo nito. Oh, yes. Ice, please. So yun nga, without further ado, what we're talking about is, does your emotion matters in decision making? So, have you heard about like decision making? Sabi ni Pabi, wag ka daw mag-English. Ay, Kaya sorry. Hindi, okay lang yan. Kaya niya yan. Okay, so Sige, medyo okay na. Wag lang lahat. Siguro mga taglish lang. Oo, straight kasi lalo na tong katabi ko. Diyos me, wala straight yung ano. Tagalog ako dito, so Pabi, ikaw ba ay impulsibong tao? Tama ba? Ano? ano ba yung concept? Ano yun? Impulsibo? Hindi. Is that not the Hindi, Tagalog of hindi yun impulsive? yung Tagalog. Oh, okay, never mind. So do you guys think that you're impulsive? Oh, Tagalogin mo, di ba? Sabi ko sa'yo, pag Tagalog ka eh. Mukhang tatagal tayo dito. Oo, parang hindi lang isang oras yung podcast natin today. Oo nga eh. Siya na lang tanungin mo. Pero yan, kasi nga syempre mga karamihan sa panahon ngayon na parang marami daw nagdidesisyon agad sa lahat ng ginagawa nila. So, feeling ko yung iba nagde-decide pag sobrang saya or pag sobrang lungkot, nadadala sila ng galit nila, nagde-decide sila ng may times na pagsisisihan, may times naman na right decision. Kaya, di ba may tinatawag tayong don't decide when you are too happy and don't decide when you are too sad. Kaya Are you may agree with kasabihan that, na ganun. JL? I agree with that kasi Yeah. I think when you are too happy, your emotions overflow. When you are too sad, lumalabas ng irrational side mo. You don't find the balance between the two. So you can't decide. Ikaw, Abby. Ayun. Agree ako doon. Kasi ano eh, yun nga, pag sobrang lungkot mo, wag ka rin magde-decide. Sample na lang, halimbawa, pag nagtatalo kayo ng jowa mo, tas nalulungkot ka, ganyan. hindi kami Hindi makarelate kami ni nakarelate. Oo. Bakit? Lalo silang jowa. Ayun, kunwari, The example lang. sample lang yun. Kunwari, nagtatalo kayo ng jowa mo, nalulungkot ka, o kaya sobrang galit ka, ganyan. Tapos biglang, di ba, may masasabi ka, pero kailangan mong pigilan kasi yun eh, kasi hindi mo alam kung anong lalabas sa bibig mo, di ba? O kaya magde-decide ka na, hiwalay na tayo, tapos pagka kumalma ka, yun pala gusto mo pa pala. Mga ganun, gusto mo pa magstay. Kaya kapag ka naiisip mo na, masabi na, hiwalay na tayo, ganyan, pigilan mo kasi hindi mo alam kung tama yung magiging decision mo. Tama. Tama naman yung example ni Pabi kasi most of the time, naranasan ko yan. Na like, mag-decision ka kasi galit ka. Na parang hindi magiging tama yung decision na magagawa mo kasi yung feeling mo nung panahon na yon galit ka lang. Tapos na yung galit mo, ma-realize mo na dapat pala hindi ko sinabi sa kanya to. Dapat pala hindi ko to ginawa. So, meron talagang regret kapag ka nag-decide ka ng galing lang sa galit or galing lang sa emotion na nafe-feel mo that moment. Yes, nasa huli ang pagsisisi. Tama. Kaya wag tayo Tama. maghiwalay. Hindi, tsaka pagka magde-decide. Oo, wag tayo maghihiwalay. Hindi, ganito kasi yan, na parang kahit hindi naman siguro sa jowa, kahit sa ang bagay, kailangan may options ka lagi. Na parang, tama ba ganito gawin ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Kailangan ganun eh. Hindi yung, ano ka lang, tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Kasi yun nga, possible, pagsisihan mo or hindi.
Go. sometimes it comes with age. Oh, hindi ako matanda. Pero for example, pag bata ka pa, sarili mo lang iniisip mo. Wala kang responsibility. So, kahit anong decision mo, walang ibang Makakapigil. maapektuhan. Maapektuhan. Nahirapan ako dahil nobody else gets affected by your decisions but yourself. So, you choose to cheat on your exam and you fail, mommy and daddy will help you. Diba? You choose to parang gastos on everything nang hindi mo iniisip, okay lang, may allowance ka naman from tita or tito, auntie, uncle. Right? Pero, once you come of age and you have more responsibilities, iniisip mo na, oh no, pag ginawa ko to, magiging okay ba yung pamilya ko? Pag ginawa ko to, maapektuhan ba yung kapatid ko, anak ko, nanay ko, tatay ko. So, hindi din siya something that you can rush. Something na comes with experience and more responsibilities and time. Kaya nga sabi nila, think twice or thrice before doing something. May dalawang moms next to me. So, I want to ask kung paano nyo iniisip yung ganun. How do you decide when you're a mom? I can relate. Oo nga eh. So, ayun. For me kasi, gusto mo ikaw muna? Teka lang, ano yung tanong? Tagalog mo na lang. So, yung question daw is, paano ka nakapag-decide sa mga bagay-bagay na, like, di ba, single mom? Being a tayo? mom. Oh, being a mom. How do you decide on things? Paano ako nagde-decide? Nagde-decide ako pag syempre pag-iisipan kong mabuti yun, lalo na kung single mom ako kasi yung decision ko, ako lang din naman yung maapektuhan kung mali or tama, 'di ba? So kailangan pag-isipan ko rin. Tulad sa pag-aaral ng anak ko, inisip ko kung sa private school ko ba siya pag-aaralin or public. So pinili ko private kasi alam ko naman na mapapag-aral ko siya doon and magiging okay siya sa pag-aaral niya doon. Kasi lalo na lagi akong wala, hindi ko siya magabayan. So, ayun, doon ko siya pinasok sa private school na meron ding mag-tutor sa kanya. Lugi ako doon, ha? Kasi hindi, joke lang. Hindi pa naman nag-aaral kasi yung anak ko. So, ang decision ko pa lang naman kasi talaga is kung paano mabibigay yung kailangan niya, like gatas and diapers pa lang Wala naman. pa sa pag-aaral. Wala pa naman kasi sa point na pag-aaral yung anak ko. But when it comes to the point na nandun na sa pag-aaral yung anak ko, I think private din yung iaano ko. Or ganun. So, sa pagde-decide kasi, hindi lang ako mag-isa. Though single mom ako, ang katulong ko magde-decide sa akin is yung grandparents ko. Kasi sila yung nandyan para sa akin. Sila yung nag-aalaga sa anak ko ngayon. Kaya, para sa akin, when it comes to decision making, tinatanong ko muna yung magulang ko, tama po ba yung gagawin natin sa kanya? Or ano po bang kailangan niya? Ano bang dapat gawin sa anak ko? Or ano pa bang kailangan niya sa mga susunod na buwan, susunod na taon? Yan. So, kagaapay? Kaagapay. Ko pa rin talaga. Kaya yung it's preference. better talaga may options ka sa lahat bago mo gawin. Options talaga. Meron akong question sa inyo. So, a question is, what if you're in a situation where there's no room for making a well-thought-out decision and you must decide now? Na parang kailangan mo na mag-decide ngayon. Wala ka ng choice kundi mag-decide ngayon din. For me, the biggest thing that I do is I only listen to the people that I want to become. So, May kunyari, point yan. mag-advise ka sa akin, iisipin ko muna, do I want to be kung sino ka? Is your career, is your success, is your story in line with who I or where I want to be? Yun yung muna tinithink ko. Kasi, bakit ako makikinig sa'yo kung hindi ka naman, like, you're not who I want to be. Right? That's why I only listen to people who are more successful, people who are smarter. I always want to be the dumbest one in the room. Kahit sabihin natin, gusto natin, may ego, mayabang. Gusto ko ako yung pinaka hindi smart sa room kasi that means I am always learning. I am always growing. Another way for me to decide is to weigh the pros and cons. Alam niyo ba yun? Oo. Kapag ginawa ko to, ano yung advantage? Kapag ginawa ko to, ano yung disadvantage? Siyempre, as a financial background, iisip ko lagi ano yung cost and effect and ano yung mangyayari, yung downside ng mga pipiliin ko. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi all the time, depende tayo sa taong hinahangaan lang din natin. Kasi minsan, sabihin natin yung isa sa taong nagpa-inspire sa atin, Kuya Mark. Naalala ko lang yung kinuwento niya kasi dahil sa topic din natin na sinabi ko rin, kailangan natin ng options. So, hindi laging makikinig lang tayo. Kailangan may sarili tayong decision. Tapos, ganito, na parang example, yung sa car niya, about his sports car. Di ba parang nasabi sa kanya na hindi mo afford, pero pinatunayan mo. Kasi may believe ka sa sarili mo. May tiwala ka sa sarili mo na kaya mo. So, sometimes, kailangan natin
piliin kung ano yung gusto nating gawin. Kaya kung magde-decide ka na, ano tawag dito, parang ngayon na kailangan, magde-decide ka ngayon kung ano yung nasa puso mo, yun yung piliin mo. Piliin mo hindi dahil ni-request ng tao, sinuggest ng tao. Kailangan kung ano yung nasa isip mo talaga. Kasi pag may ginawa ka, kailangan paninindigan mo at kaya mo. Tapos kailangan, kung may gagawin ka isang bagay, mahal mo yun para kayanin mo. Tama naman siya na kapag may desisyon ka sa buhay, kailangan yung, Have options. ano rin, may option ka. O kaya, kung magdedesisyon ka. Kasi, pero ako, nagdedesisyon ako para sa sarili ko. Sabi nga ni Kuya Mark, kasi di ba halimbawa, mag-join ka ba dito, mag-member ka na sa front row. Tapos sasabihin ng ini-invite mo. Tatanong ko muna Wag, sa Wife ko. sa magulang ko, sa wife ko. Delix, Oo. sometimes kasi lalo na sa atin Pinoys, mas maraming against pagka may decision ka sa buhay. Ayun. Which is, ma-issue, diba? Pilipinas. So, kailangan magtiwala ka sa sarili mo. Tulad netong pinasok natin, sabihin natin front row, kasi lahat tayo nandun. Lahat tayo nag-decide para sa sarili natin, hindi sa ibang tao. Kasi let's say, nag-invite tayo ng ibang tao, mostly ang sagot sa atin, pass. Ay, networking, ayoko. Mahirap yan kasi kotahan yan, ayoko. Alam ko na yan, pyramid, ayoko. Puro ayaw, puro pass. Or else, hindi pass, pero marami silang nire-reason out na may gagawin pa ako, busy ako, hindi namin mahaharap yan. Pero once na mapakita na ng lahat na successful na sila, hihintayin mo pa bang yung nag-invite sa'yo or yung nag-help sa'yo, nakabili na ng sports car, nakabili na ng mansion, dun ka palang mag-go when it's too late. Kaya kailangan, pagka meron kang isang pinagpipilian, you have to choose wisely. Kailangan, desidido sa lahat ng gagawin mo, hindi yung sa huli na yung pagsisisi pag nakita mo ng late na. Ayun. Kaya hindi tayo dedepende talaga sa mga taong nagsasuggest lang or nagre-request na ganito, gawin mo, ganyan, wag yan. So, kailangan you have to believe in yourself. Yan, nasagot na niya yung sasabihin ko dapat. Isa lang kaluluwa natin. Oo. As one pala kasi. Sasabihin ko pa lang sana na JL, kailangan yung susunod Wala na, inagaw na niyo yung pareho sagot. tayo ng sagot. Ibubulong mo muna sa akin kung ano yung sasabihin mo para naman madugtungan ko naman sa dulo. Ayun. So, ito- Huwag ka magde-decide sa sir. So may question ako. Mm. Since decision making nga yung topic natin, have you regret something na napag-decidean nyo na? Kasi siya, sabi niya talaga sa akin, alam mo ba, tinatanggihan ko talaga yung front row dati. Kahit sinong nakakasama namin sa meeting, sinasabi niya yon na parang regret niya na hindi niya hinaharap yung front row. Ayun. So, ganun nga. Yeah, okay na. Alam na niya. Na-remember nyo na. Masaya to. Hindi, kasi yung ang dami na kasi nag-invite sa akin. Siguro pagka-graduate ko pa lang ng high school, may mga nag invite na sa akin. Tapos, kasi parang, syempre parang nadadala lang ako sa, uy, makinig ka sa akin, ganyan, invite kita. Oo. So ako, sasama lang ako kasi parang natutuwa lang ako sa'yo. Pero hindi ko planong Mag-join mag-join talaga. kasi wala nga akong pera. Mga ganon. Tapos, so makikinig ka ngayon dun sa, kunwari, nakikinig ka pero yung sinasabi niya, yung sinasabi niya sa'yo, nilalabas mo lang sa kabila. parang kunwari nakikinig ka lang pero wala ka talagang naiintindihan. Tapos ngayon, parang natutuwa ka lang sama. Syempre, may coffee, mga ganon. Oo. Tapos, ito yung pinagsisisihan ko. Ang tagal na akong ini-invite sa ganyan na pwede namang magamit ko kung ano yung ginagawa ko ngayon, hindi ko pa tinuloy na magpa-invite. Kasi kung siguro na-invite ako before, nung kakagraduate ko lang ng high school, siguro katulad na ako ngayon ni Kuya Mark na may mga sports car. Pero, ayun, ngayon pa lang ako natauhan na mag-join kung kailan. Hindi pa naman huli ang lahat. Kasi alam ko naman na mararating ko rin yung mga narating ng ibang nag-front row. So, yun yung pinagsisihan ko na hindi ko kinagat agad yung front row nung bata pa ako. Ba't kasi hindi mo kinagat? Kasi, Kaya nga. hindi kasi Wala ako siya kumakagat. Bungi siya nun. Bungi ako nun. Kaya pala. Wala akong ngipin. Congratulations, ngayon kinagat mo na. Oo nga Wala, may kasama ng kakagat kasi kaya kinagat na natin yung front row. Sabi ko sa'yo, Parehas pa JL, sila na- kung meron na tayo ano eh. talagang sagot Silingon isa pa sa likod sa lang. atin. Oo, parang nakakalimutan natin nila na may kasama silang mga single, no? Na hindi nagde-decision lang para sa sarili, no? Walang ka... Uy, Ako naman may tanong. Okay. What is the hardest decision you've made so far? Ay ako, siguro basic lang sa akin sagutin yung hardest decision. Kasi
alam naman ng lahat, open book naman ako na 9 months pa lang. Magta 10 months na pa lang yung anak ko tomorrow. Tama ba? Ay, hindi ko 10 months na pala siya ngayon. 24, o di ba? Hindi ko alam. 10 months na siya ngayon. And the hardest decision I've made is yung iwanan siya. Kasi syempre, 10 months pa lang siya. Hindi pa siya isang taon para okay lang na iwanan mo. Pero ngayon kasi sobrang hirap sa akin kasi as a single mom, mahirap talagang iwanan yung anak mo lalo na kung gusto mo siyang makitang lumaki kahit hanggang 1-year-old niya. Tapos magtatrabaho ka. And yun yung yun yung lagi kong nare-reminisce pagka malungkot ako, naisip ko na oo, nagtatrabaho nga ako para sa kanya para mabigay lahat ng kailangan niya. Pero mahirap para sa akin na hindi ko makita yung anak ko na lumaki. So, for me, the hardest decision was leaving her for work na kahit alam kong para rin naman sa kanya. Hindi iba kasi ang presence pagka pero it's for your baby naman. So, I think yung baby Your girl mo, absence will maiintindihan make up ka for it. din. In the long run. Yeah. Kasi siguro, alam ko naman na maintindihan niya ako in the future kasi ako, yung mom ko nga nasa Japan siya. So, parang naging cycle, parang alam mo yun, anong tawag doon? May tawag doon eh. Pattern. Hindi. Yung naging cycle na sa amin na parang hindi na mafe-feel nung ano ko yun kasi feeling, ako nga nakayanan ko yung ano ko pa. Kasi si mami umalis din siya nung baby pa ako. Like, wala pa akong isang taon din. Umalis na siya for me. So parang ako, na-achieve ko yung mga gusto ko sa buhay, naging okay ako. Tapos parang, na-support niya ako financially. So, ang presence ng mom ko sa akin is financially. Na parang kahit hindi niya ako naalagaan, sinusupport niya ako. So, parang ako, ganun yung na-visualize ko sa amin ni Luna. Na parang, natutulungan ko si Luna sa financial niya, sa mga needs niya, pero hindi ko siya na-feel na naaalagaan. Ganun. So, kaya nga ginagawa ko to for her, para makasama ko na siya. Yan. Yun yung pinakang hardest decision na ginawa ko sa buhay ko. Wala pa ako sigurong naging desisyon na mahirap sa ngayon. Wala, nalimutan ko na eh. Hindi ko alam kung may nagawa Kasi ba akong- nakayanan mo lahat. Nakayanan ko lahat yung mga ginawa kong desisyon na mabigat. Ayan. Siguro, about na lang dun sa tatay ko na patay na ngayon. Ayun, nasa langit na. Siguro yung desisyon na mabigat na nagawa ko is yung pumayag din ako na matubuhan siya that night. Syempre, kumbaga, kasi walang ibang magdidesisyon that time kundi ako lang tsaka yung ate ko. Kasi wala yung nanay ko, wala yung iba kong mga kapatid, kami lang yung naiwan sa ospital. So, di rin makapag-decide kasi yung mga iba kong kapatid kasi nga syempre, baka mamali sila ng desisyon. Kaya, mabigat sa amin ng ate ko na mag-decide na patubuhan siya, igapos yung tatay ko, tapos mawawala rin pala ilang oras lang. Kaya yun yung pinakamabigat na desisyon na ginawa ko sa buhay na sana hindi ko na lang siya pinatubuhan or pinagapos para hindi na lang siya nahirapan na nawala sa mundo. Ayun. Hindi namin siya, nung natubuhan siya kahit, hindi namin nakausap, kahit huling paalam lang or wala siyang nasabi. Kaya yun yung pinakamabigat na naging desisyon. Patubuhan siya. Siguro, ang ko lang sa akin, sa sarili ko, mababaw lang naman. Siguro, nagkulang ako ng time sa family ko. Pero ngayon bumabawi na. Yun lang. Kasi, ang aga kong nag-focus sa showbiz Na parang, 16, nag-start na ako ng training. Tapos, hanggang ngayon, 21, na parang nagtuloy-tuloy na siya. Puro na ako showbiz, puro racket, ganun. So, nung time na parang pinili ko na yon para lang i-embrace yon na parang wala naman akong kasiguraduhan. Kasi nga wala akong options. Kasi teenager ako noon na parang hindi ko alam, andito na ako, siguro ituloy ko na lang. Na parang gano'n na bahala na ako kung ano mangyari sa akin. Na parang nag-go with the flow ako. Which is, nung time na yon wala pa akong mindset. Na parang, bahala na kung anong mangyari. Kung anong mangyari, siguro challenge lang yun sa akin, ganun. And yun, ngayon, nung parang, naisip ko na ibawi lahat ng mga hindi ko nagawa before sa family ko. Kaya I'm happy with my, career ngayon. Kasi, as in, nababawi ko na lahat, plus may jowa ako. Parang kanina pa parang kanina pa talaga nila tayo pinagtitripan dalawa, No, hindi. Yun lang Dapat pala siguro yung pinag-iwalay namin. natin. Yun yung history namin ni Bubu na ang laking growth. Ang laki ng
ano namin dalawa, as in nag-grow kami together na walang pagsisisi JL, this is kasi the parang time. nakahanap na ako ng kamatch ko at the age of Ayun. 21. Ibang match Iba na. match. Nakahanap na din ako ng kamatch ko at the age of 18. 18 talaga. Hindi, as in nagkasundo kami sa lahat, lalo na sa work and business. For me, medyo related kay Cassie. Medyo mababaw din siya, but in terms of career as well, I was offered like a really big position in a really big company before, which isn't offered to people na hindi pa graduate, na people na very young. But I knew I was meant for something bigger. But my dad wanted the first option, the safe one, the big company, big job, big position. Sabi ko, I will always be an employee kung ganun ako. Safe siya, maganda siya pakinggan, nandun ka. But I knew I wanted something bigger. I knew I was capable of so much more. But if I chose that option, I would go against my family. Which of course, diba, lahat naman tayo want to please your family. Oo. But of course, it's thinking about do you want to please your family now or do you want to please them later on when you are successful and you want to give them the life that they deserve? So I chose the latter. But choosing the latter also meant that I wasn't okay with my dad. I wasn't okay with my mom for a bit. But alam ko naman na right now and in the future, tama yung decision ko. And part of that decision is, of course, the House of Collab. Another part of that is front row. Kasi Yes. alam ko talaga that this will bring me to places that I have never been. This will shower my family with luxuries that they have never experienced before. Sorry, nag-English na ako. Oo nga, hindi ko nga, Bakit naghahanap ako parang ng tissue natahimik talaga lahat dito. na si JL yung nagsalita? Speechless talaga. Oo. Yung nakatitignan akong ganyan. No? Sabi ko, ano ba yung mga pinagsasabi nito? Hindi pala naiintindihan kaya pala. Kaya nga, guys, pa-translate na nga lang. Babasahin ko lang sa comment section. Oo, sige. So, the next question is there a way to avoid bad decisions or is it necessary for growth? Share one personal experience. Wait lang, bakit kasi yung question puro English? Wala bang Tagalog dyan? Direct. Okay, is there a way to avoid the bad decisions? I think no. Kasi sa akin, pag dumaan sa'yo, binibigyan ka ng lesson in life. Na parang, nangyari to kasi kailangan ko maging better. Yan. Pag Tama. nangyari to, Grabe yung pag-agree ni Cass, ay ni Pabi, no? supportive Sorry, nga pag kasi nagsalita ka. supportive Oo. jowa ako. Tama. Hindi, yun nga na parang Sige sa camera. ano sa akin yun, parang kung ano yung nangyari or dadaan sa akin, lesson yun. Tama. Lesson siya para maging better ka, para magiging ready ka na next time. If ever na may mangyari sa'yo, mas worst ba? Or no? Na parang, wala nang bago to. Nakayanan ko last time, mas kaya ko ngayon. Tama. Yung mga ganun. Ganun. Sige, ako I beg to disagree. Oh! I agree with you, disagree. I beg to disagree kasi we all have our choices. So, to avoid the bad decisions in your life, you have to make the right choice. Na parang, bad decision na nga siya, parang, kailangan mo munang, as you said kanina, you have to have an option. So, to avoid the bad decision, you have to have an option bago ka mag-decide. Para, in the end, wala kang i-regret. Right? Yeah. Yan lang yung, short lang yung answer ko and sana nagets niyo. Ano yung decision na hindi mo inaasahang nagkaroon ng malaking impact sa buhay mo for the better or for worse? Yung naging decision ko, yung pumasok ako dito sa The House of Collab. Kasi, Nabuhay na siya. Same. naging decision ko pumasok, yun nga, papasok ko dito sa The House of Collab. Kasi, dati, akala ko parang collab lang siya, wala akong mapapala, mga ganyan. Parang pag pumasok ako, anong gagawin ko? Makikipag-collab lang ako, ganyan. Tapos, paano ako kikita doon kung collab lang? Kung sa TikTok nga, parang wala naman akong kinikita kung puro doon na lang collab, ganyan. Pero, nung time na pumasok ako sa The House of Collab, parang, shit, nag-iba yung buhay ko. Parang yung inaakala ko dati na wala lang, na collab lang, hindi pala ganon. Kasi nung pumasok ako ng The House of Collab, doon ko naranasan na magkaroon ng 6 digits na hindi na bumababa. Mas tumataas pa. And hindi ko ina-expect na sa The House of Collab magkakaroon ako ng maraming source of income katulad ng MW Cash. Ayan, kung yung mga live stream katulad sa Kumu at sa kung saan-saan na help din nila ako na ma-monetize yung
YouTube ko, Accounts. yung mga accounts ko, kung saan pwedeng kumita. And syempre, eto, nahikayat din ako ng The House of Collab na mabago yung isip ko sa pananaw ko dito sa mga networking. So ngayon, nandito ako sa front row and ayan, unti-unti nang nababago at umaangat yung umaangat yung life. So, ayun nga, sabi nga, di ba, nung pumasok ako sa The House of Collab, akala ko puro collab lang, pero ngayon meron na akong kakolab everyday. Bro. So, ayun. Paano nyo yung nasisingit sa every entry nyo? So, ayun guys, thank you, The House of Collab. Kasi kung di dahil sa The House of Collab, wala akong ngayon, asawa na kasama ko ngayon na nagiging inspirasyon ko para kumita, ganyan. So, ayun nga, para naman sa akin, sasagutin ko lang yung tanong. Same with Pabi. Siguro dahil pare-pareho kami content creator, same ako kay Pabi kasi hindi ko din talaga alam at that time na merong pera talaga sa social media and stuff. Although ako, nakakakuha ako ng brands before sa TikTok kasi nga, matagal na ako sa industry na to ng TikTok, Musical.ly, and stuff. Sobrang tagal ko na. Hindi ko din talaga alam na may mga pera doon. So, I was very thankful din talaga sa The House of Collab kasi inopen nila ako sa ganitong industry ko na hindi ko alam. So, na-open yung FB ko, yung YouTube ko, yung TikTok ko, meron pala. Tapos, other brands na hindi, yung alam mo yung pinapangarap mo lang ng mga brands na nakuha mo kasi nandito ka sa The House of Collab na parang ang hirap or mahal siya tapos dito binibigay lang. Yun yung perks ng yung perks ng nandito ka sa The House of Collab na sa labas iniisip mo na mabibili ko ba siya pero dito pagpasok mo ay binibigay lang pala siya. Na parang alam mo yun, parang naka VIP pass ka na dire-diretso ka sa linya, yung gano'n, yung ang daming nabago ang buhay dahil sa The House of Collab kasi simpleng content creator lang naman kami, simpleng TikToker lang kami. Tapos, makikita mo, ngayon, ang mga wallet, bubusog, lumalaki, gano'n. And Kate, mas mababago buhay mo kasi nandito na tayo ngayon sa front row. Alam mo, sobrang na-amaze talaga ako sa, nandito na ako ngayon. Kasi before, Ako din, nandito na ngayon. hindi, Hindi ba yun? I think 2016, high school din ako, ini-invite din ako sa ganyan. Gusto ko naman. Kaya lang yun nga, ang issue kasi is wala tayong pera. Kasi high school lang tayo nun. So ako, tinry kong gumamit ng mga products ng front row. Pero hindi ako nag-avail ng membership. Kasi kami ng tita ko, sobrang addicted kami sa mga supplements na napampaputi, yung mga ganyan. Bibili kami ng mga yung mga sabon na pampaputi, yung mga koji-koji. Tapos nag-stick kami sa front row. So, 2016 up to 2020, nagsusupplement kami ng Lux White. Na parang, ang gusto ko lang na effect niya sa akin is yung nag-detox yung katawan ko talaga. After that, hindi ko na tinake kasi ayoko talagang pumuti. Kasi mas gusto ko na tan skin ako. Tapos, yun nga, hindi ko pinansin yun before. Di sana pala, nung 2016 pa lang, kung pinansin ko na to, parang kaya ko nang bumili ng The House of Collab kung ganun, di ba? Ganun talaga dapat. Diba? Buti nga pinansin ako agad eh. Ay, di, buti pala pinansin ko siya agad. Kunti, wala kami ngayon. Ang ganda na nagkakwento na napapatay. Share na dapat ako na wala yung iniisip ko. Buti na lang talaga pinansin ko siya nung nagpapapansin siya eh. No? Buti na lang talaga pinansin kita kanina, no? Yung alam mo yung nangyari kanina? O buti na lang talaga, nagpansinan tayo that time. So, ano namang changes in your... Though, in all seriousness, di pero kasi ako yun din content na- creator, so medyo different ako sa inyo, but medyo same din. Kayo, pumasok kayo, it changed your life in a way na you got fame, you got Money. opportunities, you got money. I got the same, just on the different sense. Because for me, medyo off ako sa The House of Collab noong una. Technically, client ko lang ang The House of Collab dati. I was an investment banker. I studied economics, I studied in DLSU. So medyo mayabang ako eh. Sabi ko, ba't ako pupunta sa mga TikTokers? Sumasayaw sila eh. Ako magaling ako sa math, magaling ako sa calculus, sa ganun. Ba't ako pupunta sa ganitong industry? Pero when I got to meet the content creators, when I got to meet the owners, I was like, oh my God, nandito na yung pera. Nandito na yung shift. Nandito na kung saan mag-grow ang lahat. Dito na kung saan magre-revolve ang lahat ng industries. So, sabi ko, okay, it's not what I thought that I would study or move into nung college ako, but
this is the next big step for me. Kasi ito na eh. House of Collab na to eh. So when I got in, in-expect ko lang, ano yan, sayaw-sayaw, ayan, TikTok, kemot-kemot. Hindi ako pero kayo. 8-8, ganun. Tapos, it opened up so many opportunities for me, kaya sobrang grateful ako. It's more than just the TikTok house. It's a hub of so much. So yun nga, parang masasabi mo na how lucky lahat ng sisis dito. Kasi sa age natin, may mga taong naghahanap pa rin ng pera pang invest, pang business. Pero tayo parang isang meeting lang bagsak. Kasi interesado tayo. And dahil, yun nga na parang hindi na tayo nagpadala sa options ng iba. Nag-decide tayo sa sarili natin. And ayun nga, parang big help talaga na ang dali lang din natin nakapagpasok sa front row dahil sisis tayo ng The House of Collab, 'di ba? So Perks. oo, One of the perks of being a CCs of the House of Collab, mapiplease mo talaga yung tao. No, in just one hindi lang snap. please eh. Parang ano lang, Papasunod mag-share ka lang, 'di ba? Like parang kasi ang content creators, mag-share lang 'yan ng gamit eh, mag-promote, no eh, hindi mo masasabi rin na promote eh. Pag may pinakita ka lang, ayan yung ginagamit ni ano. Yan yung ano, matry nga kasi ang ganda ng balat niya, ang ganda niya, 'di ba? Parang doon na magsa-start 'yun eh. Kaya hoy, interested kami. Yung parang, 'di ba, ang sarap sa feeling ng sa'yo na mismo lalapit. Hindi na ikaw yung lalapit sa hindi kanila. na ikaw yung lalapit sa kanila. Kaya ang dami na rin namin natulungan na dahil dyan sa front row nga. Yun nga kami ni Bubu na parang ang dami na nagsabi sa amin na kahit hindi na kami nag-share, nakikita nila lang sa amin na nakaka-achieve kami ng something. Parang nai-inspire na sila automatic. Kasi nakikita na nila sa post, sa mga ganyan, sa mga live streams. So, sila na yung lalapit and ma-help namin sila. And at the end, nagte-thank you dahil kumita. So, ayun, yun ang mga help ng mga influencers. Ang maganda dito is you're bringing them something na makakatulong sa kanila. Yes. Hindi ka lang nagbebenta ng shirt na maubos ng pera nila, hindi ka lang nagbebenta ng kung ano-ano. You are selling them change in lifestyle, happier And yun nga, career, na-inspire and so on. sila. Yes. So the next question is decision making regarding needs and wants. How to avoid impulsive decision. Actually, feeling ko magiging debate tong question na to. Kasi kami ni JL. Very impulsive ako. Very impulsive. Kasi like ko inisip, I want to heal my inner child. Kaka-heal ng Kung inner ano ko- child mo, wala ka ng pera. Demonyo ganun. na ang hinihil ko. Kayo? Ay, gano'n, na parang bibili kayo kasi hindi nyo naranasan nung bata kayo. Gano'n. Kasi ako, when I was in college, I grew up with a silver spoon. Maganda yung upbringing ko. I grew up abroad, ganun. Pero nawala yung lahat eh. Tapos nung nawala yung lahat, binawi ko on my own. So, gusto ko ngayon, kahit may gusto ko, inisip ko, hindi ko yun nabili nung college ako eh. Dapat, wag kong pagkakait sarili ko. Is that tama? Pag ipagkakait Pakain. Oo. Wag ipagkakait sa sarili. So, I tend to be impulsive sometimes. Okay, So when continue. it comes to buying, indecisive ako. To the point na tatanungin ko pa to, kukunin ko pa ba? Na parang, hindi totoo kasi. Lagi ko So, paano ka bumibili nung hindi pa kayo? Ha? Paano ka bumibili nung hindi pa kayo? Nililigawan niya ako siya bibili. Joke lang. Joke lang. Hindi, totoo. Pagka may gusto akong Kaya pala bilhin, impulsive ako. titignan ko muna siya ng matagal. Tapos pag sinabi na niya na bilhin mo na kasi gusto mo. Kaya nga, ang tattoo ko dito nakasulat eh, you do this for yourself. Na para motivation sa akin na pagka indecisive na naman ako, basta lang sa tattoo, okay, sige, bilhin ko So, na. ang key to So, happiness ganon. ay magka-jowa na nagpa-front row para... Yes. Oo. Para pag Lagi may na bibili. ayaw ka, siya na. Hindi, joke Kasi lang. imaginein mo, kaya pala tayo impulsive sa mga decisions natin. Kasi wala tayong pagtatanungan kung bibilin ba natin to or hindi. Or kung may bibili ba sa atin ito or wala. Hindi sa akin, ang sa akin lang, kung masaya ka sa bibilihin mo, why not? Oo. Yun lang. Yun Ganon. lang sa akin. Sa akin din, pag kasi gusto ko yung isang bagay talaga, syempre, gagawa ko ng way para makuha yun or ano man. Kung meron din naman akong pambili, bakit hindi ko ibibili? Diba? Kung gustong-gusto ko yung isang bagay na, tulad nga nitong ring na binigay ko sa kanya. Yung ring na binigay ko sa kanya, na ano ko kasi na gustong-gusto niya yung ring and may pambili naman ako. So, binili ko siya para, alam mo yun, maging Magkano masaya. yan?
Secret. 299. Ay, hindi yun! So ako Hindi, joke lang, pagka joke gusto ko yung isang bagay, kung may pambili naman ako, bibiling ko talaga. Lalo na hindi natin alam yung buhay sa mundo kung hanggang kailan Kailan. ka, di ba? At saka hindi naman natin, mas okay na yung nabibili ko yung gusto ko para pag mawala ako sa mundo, di ba? At least nagawa ko or nakuha ko yung gusto ko. Yeah. Life is short. May nabasa ko when I was a kid na Money is just if- paper. No, not that. The rich, this is how the rich people think. Kunyari, I want to buy this phone. The poor think, masyado yan mahal. Ayoko yan. The rich think, okay, ano kailangan ko gawin para ma-afford yan? There's two different ways of thinking. One is very helpless. One is, nagpabaya ka na lang. One is, okay, may gusto ko. What are the steps in which I need to take to achieve it? Mas maganda talaga kung may gusto ka, isipin mo kung paano mo makukuha. Options. Di ba? Tama. Yeah. Okay, alam niyo, yun yung naisip ko sa front row. Gusto ko siya, pero paano ko siya makukuha? Kasi nung high school ako, wala nga akong pera. Pero ngayon, parang napag-isip ako. Kasi yung isa dito, may tumabi kasi sa akin guys that time, na nagla-live lang naman ako, kumakain ako, nagla-live ako. Masaya ako sa Payapa buhay siya ko. kumakain. Oo, tapos may tumabi sa akin, sabi niya, best mag-front row ka na. Oo, maganda dito, ganito. Ayan, sabi ko, okay, gusto ko siya, pero paano ko siya makukuha? May dumaan. Tapos may dumaang anghel. hindi In the name of? hindi In to the name ba of JB? hindi name to of ba JB yung Advincula. hindi to ba yung dala niya. In the name of JB Advincula. Dumaan siya yung anghel ko. Sige na, mag-pay in ka na. Ay, pay in ako. 50 nung una. Nag-meeting ng Saturday. Ay, nag-pay in ulit. Another one. Another 2 heads. Another 2 heads. Kasi, Nag-three ayaw niya heads magpahuli. ako. Oo, kasi Diba? nga, So, nag-3 heads. Oo. Kaya kung mga wala pa kayong if ever na mag-front row kayo, gayahin niyo yung ginawa ko. Nung una, Buti medyo na nagda-doubt lang. pa ako kasi wala akong pang cash in or pay in. Ang ginawa ko, isa lang muna. Sabi ko, sige, try ko, isa lang. Tapos nung nagpasta, guys, pag naka-attend kayo ng meeting, promise to you, makaka 3 heads talaga kayo after that meeting. Kailangan nyo lang talagang pakinggan, kailangan nyong maintindihan kung ano ba yung talagang business ng front row. Kasi hindi siya talaga masasabi natin na hindi lang siya yung 3 ulo na ganito, ganyan, or whatever. Hindi siya ganun lang. Meron kasi silang magandang visions para sa mga gustong mag-front row. Hindi lang, sige, magbebenta kami or mag-aaya kami ng mga tao. Hindi lang siya ganun eh. Meron siyang gustong ipakita sa tao na, oo, may business ako, pero gusto ko, sa business ko, aangat ka, at sa business mo, aangat yung nasa under mo. Diba? may Yun yung tanong ako pinaka- sa'yo, Kate. Yung pagsali mo ba sa front row is pinagsisihan mo ba or hindi? Hindi. Para sa akin, hindi ko pinagsisihan. Kasi, parang meron akong pinagsisihan. Alin? Na hindi ako nag-3 heads agad. Kasi nailaliman ka agad. Hindi. Buti na lang, hindi pa. Oo. Kasi yun yung pinagsisihan ko. Kasi ang kinuha ko lang, isa lang eh. Kasi nga nagda-doubt pa ako. Tapos, pinagsisihan ko na hindi ako nag-3 heads agad. Though wala pa namang sumusunod sa akin, yun yung pagsisisihan na parang, dapat pala 3 agad. Dapat pala ganito agad. Nakakaba kasi yung nag-isang ulo ka lang tapos bigla may umilalim na agad. Oo. Ala na. Talo ka. Hindi ka naman Hindi naman talo. Kikita ka naman, kaya Oo, lang, mas pero kikita yung umilalim yung sa'yo. umilalim na. So, para sa akin, sabi ko, okay, wala akong pagsisihan kasi ito na siguro yung calling sa akin na mag-front row ka na. Kasi kung pinalagpas ko noon at nasayang yung panahon ko, ngayon hindi ko nasasayangin. Lalo na meron akong inspiration para ipagpatuloy talaga to, which is ang aking baby. Buti na lang na-impluwensyahan namin si Kay. Oh, thank you so much. Thank you talaga. Kasi hindi ko alam na at that moment na kumakain lang ako, nagla-live lang ako. Ngayon, okay na. Member na. Member na ng diba? front row, diba? Kaya pa lang siya kumakain na hindi pa siya naliligo, yung pareho pa kaming bangag. Bangag tayo nun, Oo, di ba? lasing tayo nun. Lasing tayo nun. So, usapang lasing pala talaga siya. Sabi ko, ba't di ka natutulog? Kasi, kailangan pa na sundot eh. Di ba? Di ba? Tas kain na lang tayo. Oo, nag-aaya pa Okay, siyang... kayong dalawa, wala kayong tulog Oo, nun, di ba? nag-live kami, tapos kumain kaming dalawa ni Kay, tapos doon na open. Ganun, guys, ang gusto kong usapang lasing. Oo. Yung kikita ka pa rin talaga. Oo. Oo. So, ayan. So, how to join nga ba dito? Kasi feeling ko yung mga viewers na nalilito na eh. Paano Hindi, sumali? Good thing dahil sa, nakita niyo yung inano ni Sir JV, yung story na niya, may link na kaya madali na lang i-visit. Kasi, i-compare natin,
compare noon, kailangan face-to-face eh. Meeting tayo, meet place, ganito. Tapos, minsan, hindi pa maano, di ba? Hindi pa sila Pupunta. mag-go. Hindi, like, kuwari, inano mo sila, kasi may pinasok akong business na parang, once na nagsabi ka na front row, atras na. Sige, parang mag-aalibay na lang sila na may ginagawa kasi ako, ganito, busy ako. Tawagan So, na lang sayang nila. ang presentation mo. Kasi, syempre, di ba, parang dati, alam ko na magpapakain ka pa eh. Lilibre mo pa eh, para lang, Starbucks, coffee. di ka ba busy? Kain tayo. Di ba, yung mga ganon na ano. Mga technique pa dati. Oo. I have, business proposal. Ay, hindi ko alam. Akala ko kakain lang tayo eh. Di ba, may mga ganon. So, ngayon, madali kasi, lalo na tayong mga influencers, nai-influence na nga natin sila gamit yung pagpo-post natin ng videos and pictures na kumikita tayo. And pagka interested sila, hindi na sila mahihirapan na i-reach out tayo. Kasi when it comes to business, tutok na tayo dyan eh. And sa mga hindi naman gusto, mga introvert na ayaw makipag-usap, meron na kaming link. Oo. Kaya na madali pwede kayo na lang- mag-fill yes, up na doon. Madali na lang talaga mag-join ngayon. Pero syempre, kahit na may link dito or may form na pwede nyong fill upan, mas maganda rin na i-reach out nyo Face din to kami. face. Kasi mas maganda yung may makakausap kayo, hindi lang basta fill up. Kasi mas maganda na maintindihan nyo Personal. kung ano yung pinasok nyo. Going back to Cassie's point, ang maganda dito is, kunyari, introvert ka nga, ay mo makipag-usap sa mga tao. Hindi mo naman Yes. kailangan sila kausapin eh. I mean, syempre kakausapin mo. Pero hindi mo kailangan mag-pitch, hindi mo kailangan mag-present. Ang gagawin mo lang, refer mo lang. Tapos kami na bahala. Yes. Meron kaming team that will help you, that will guide you, that will present for you. All you have to do is just be a Invite. helping hand, be a Yeah. helping hand and invite. Kung kailangan nyo ng English na magpe-present, eto. Kailangan nyo ng Tagalog, eto. Yes. Kung gusto nyo both, pwede naman. Dito sa Taga-support kami ni Cassie. Ganon kami. Yay! Ganon kami ni Cassie. Go, mahal! Ganun lang. Mahal. Ganda-gandahan lang sa gilid. Ganun. In-game lang kami ni Cassie sa gilid. Ganon. Ganon yung peg namin. So, alam nyo na guys, sobrang dami na naming nasabi sa inyo about front row. And pinakang the best talaga na mangyayari at magagawa nyo sa buhay nyo ay sumama na sa amin. Yes. Sumama na sa- Sumama na sa Kulto liwanag. Kulto pala, no? Hindi, PM nyo kami guys sa mga social media accounts namin. Ano ba ang social And visit media? the link. So, ayan, sobrang dali lang ng sa akin kasi sa lahat ng social media ko, Kate Maikawa lang. Walang Spell. K-H-A-T-E-M-A-E-K-A-W-A. Ikaw, syempre. Mine is JL Jumagdao, Jayel, Jumagdao. Aha. Uy, alam mo yung letters. Wala yung account pa nito. Hindi pa niya nasa-settle. Ako guys, one and only Pabi sa IG and TikTok. Then sa FB ko is Pabi. Then White. Hindi, wag na. Ba't pati White? Nag-plug ako. Hindi, ayun lang. Pabi sa FB page. Then sa IG nyo na lang ako i-message kasi mas mabilis ako sumagot doon. One and only Pabi. Ayan, sa lahat ng social media ko, The Real Cassie B and FB page, Cassie B. Yun. Mas madali kasi kapag ka lahat ng social media yung isa Papalit lang. na nga yun. So, ayun. May question pa pala. Oo. Do you agree that you're better at decision-making you compared to yourself 5 years ago? Feeling ko, hindi. Ano? Hindi ako nag-agree sa mga decision ko 5 years ago. Hindi. Hindi, Are you ang better tanong. now? Better now. O, di ba? Hindi ko Yung naintindihan naging yun. Para decision mo dati. ngayon kumpara dati 5 years ago. Ako, yes. Ako yes din. Ako, yes. Sucks lang. Bakit? Yung mga mistakes mo, na-learn mo. Kasi, madadala mo Baka yung finifix hindi niya pa eh. yung mistakes noon. Hindi kasi sila kasi nagde-decide sila on her own. Ako kasi, dependent pa rin ako sa tao. So, parang hindi ko pa rin talaga alam kung kaya ko pa ba mag-decide ng sarili ko. Pero when it comes sa ibang bagay, for example, sa anak ko, di nga ako nagde-decide sa anak ko. Pero alam mo yun, hindi talaga eh. Pero alam mo, the best decision that you made for yourself na hindi ka naging dependent sa other people, Front row. Tama. Yes. Yun lang Front yung row. decision na ako lang nag-decide sa sarili ko. Yun lang. Pero the rest, dependent kasi talaga ako. So, feeling ko naman, nag-improve ako konti. Pero, time to time, kaya ko na mag-decide on my own. Siguro, 5 years again from now. Extended. Di feeling ko 3 years from now, ano ka na eh, may sasakyan ka na eh. Oo. May sports Oh, car yes, ka na eh. Meron na nga akong picture kanina ng sasakyan ko. Ay! Ano bang klaseng nasakyan yan? Chevrolet lang. Camaro. Wow! Hindi,
fake it till you make it lang. Ganun. Malay mo naman, bagay kasi yung outfit ko dun. So, pinicturean ako ni Sed kanino. So, sabi ko, okay, fake it till you make it. Sige, this December, gift ko sa sarili ko yan. Oh, manifest, di ba? That's it. Yun. Matchy tayo kasi. Oh, matchy tayo. Cute tayo. Yeah. Kayo, matchy kayo? No, pink ako, black siya. Ayun. Support kami Doon sa sila isa't hindi isa. Okay lang. White tayo White parehas. tayo. White losers. Buti naman talaga Hindi kasi, support kami sa gusto namin. Sinuport ko siya nga sa Barbie niya. Nagmamatchy-matchy ba kayo? O, minsan, gusto niya yung Barbie niya, alam mo ba? Binigyan ko siya yung t-shirt na, di ba, nakalagay doon, come on Barbie, let's go party. Nilagay ko doon, come on Pabi, let's go party. Pinaprintan ko siya ng sariling t-shirt. Di ba? Support ko siya eh. What do you want? Happy Valentine's to you guys, I guess. What do you want in plus ditong lalapit na Valentine? I am contented. I am happy. Iinom sa Fin and Claw. Kasi may Valentine's party sa I want 14. people to join our team. Yes. Yung Cheers! 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 Yun yung pinakamagandang gift sa Valentine's para sa mga mag-Valentine's po dyan, ang regalo nyo lang sa amin, mag-pay in kayo ng 3 heads. Hindi nga yun regalo para sa amin eh. Regalo yun Para sa inyo. Yes. Oo nga, no? Pag nag-join kayo, di ba? Kulang Kikita pa. nyo. Iinom Kulang pa. Wala pa. Give advice to the people who are afraid in handling decisions. So, wag ka magsalita. Ay! Oo, hindi ako po yun, nagpapa-advise po talaga ako. Oo, bigyan niyo ako ng decision. Ay, Ano ng- advice? decision? Ano ba yung tanong? Bigyan niyo ako ng advice. For me, Para mag-handle ng decision. Ikaw talaga yun for me, eh. I think if you're afraid to decide, isipin mo lang, you always have to seek discomfort because that's where the roads to riches and success lies. Naintindihan mo ba yun? Hindi. Isa pa. Can you slow it down a bit? Slow it down in English or in In Tagalog? English. Seek discomfort because that's where the roads to riches and success lies. Isa pa? Hindi ko alam yung Tagalog eh. Hindi, yan, naintindihan ko na. Sige nga. Next question. Thank you so much for watching this, guys. Charas. Sige nga si Pabi nga, tanongin mo kung naintindihan niya. Sasagot na mag-advise na lang. Pipiliin mo yung mga... O, diba? Tatanungin mo din pala, pinahirapan mo pa Pipiliin kami. mo yung mga decisions. Hindi ko talaga kaya. I'm so Pipiliin mo Choose yung decisions. wisely, yun na yun. Be happy. Hindi naintindihan ko lang yung roots in the Roots in the tree? tree? Hindi, get out of your comfort zone. Pwede naman palang ganun eh. That pinaikli mo na Kasi lang. mas magandang pakinggan yung isa eh. Oo. Get out of your comfort zone because that's when you... Gets mo na. Huwag ka matakot, magdesisyon. And choose the right circle. Mas gusto ko yung sinabi mo kanina na you only listen to The people you want to the become. people you want to become. Mas naintindihan ko pa yun at mas nagustuhan ko pa Yun yun. na lang yun. Yun na Yun lang na lang. lagi. Yun na lang yung sinabi ko. Oo. Kasi, ayun nga, kung gusto mo na, kasi parang, kapag pinili mo yung circle na bad influence, magiging bad influence Ang biggest ka. example is, kunyari, kayo mag-friends, sabihin mo, sali ako front row. Sasabihin niya, bakit tayo sasali dyan? Wala naman pera dyan. Bakit ka makikinig sa kanya? Titingnan mo muna, successful na ba yung friend mo na negative? Successful na ba siya? May narating na ba siya sa buhay? If wala, then there's no point in listening to them. You listen to the people that have made it. You listen to the people that have gotten success that you want to reach in life. And that's like our upline, Mark Anthony Cruz. Shout out to you. Yes. Yun lang yung naintindihan ko. Shout out. Hindi kasi yung iba sasabihin, front row, ano lang yan. Na parang, alam mo yun, nasasabihin lang nila sa'yo na, hindi sila maniniwala sa'yo unless nakita na nila successful ka. Successful ka. Kasi yung iba nagda-doubt na, bakit ako magtutuloy dyan? Parang sila lang naman yayaman dyan. Hindi naman ako kasali dyan. Yun yung napakinggan ko sa speaker last time sa office na sinasabi niya dati na, okay, sila lang naman yayaman yan. Parang hindi naman ako kasali. Until na-figure out niya sa sarili niya na kailangan niya munang i-workout yung front row niya bago siya mapunta doon sa kung nasan yung iba. So parang siya yung nagbigay sa akin ng best example na hindi mo mararating yung narating ng iba kung hindi mo paghihirapang abutin yun. Kaya naman, Watch our podcast, new episode every Saturday at 5 p.m. via the House of Collab YouTube channel and Spotify. thank you so much for this opportunity, Front Row FNC, the House of Yes. Collab, and
Ayun, sobrang thankful talaga ako sa inyong. Kami, sa Lahat inyo. kami Lahat sa kami sa inyo. inyo kasi tinulungan nyo kami at pinasok nyo kami sa tamang circle. Kaya naman guys, what are you waiting for? Mag-front row na sa kayo. amin. Join na kayo and ayan, follow nyo na kami sa aming mga social media accounts. Ayan, mauna na ako. Ulitin ko, one and only Pabi sa IG and TikTok. The Real Cassie B sa lahat ng accounts ko and FB page, Cassie B. FB page ko din, Pabi. Ikaw, ano social media mo? Clapper. Instagram, Clapper, JL Jumagdao. On all social media platform, Kate Maikawa, yun lang po. Kate Maikawa. Yeah. Sa lahat. Yes. Yan. And also, happy 1 million pa rin pala sa The House of Collab FB Yes, page. happy one and the House of Collab. And watch out for our podcast pa rin, guys. Spotify, YouTube, and... Spotify. Oo, Nasabi na Spotify, niya eh. YouTube. Ay, sabi na ba? Yun, so... Thank you for listening and watching our podcast. Keep thriving, keep succeeding. And keep making a difference in your world. Always remember that opportunities come to pass. Not to pause, so So grab grab them them now.